Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritu bumubuhay, nagtuturot umakay, sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoon Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Ngayong panahon po ng Kwaresma, tayong mga Katoliko, hindi lamang po natin pinapalalim ang ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawanggawa. Kung hindi, kinikilala rin natin ang Diyos na dakila sa kaniyang awa, habag at pagmamahal sa kabila ng napakadami at paulit-ulit nating pagkukulang at pagkakasala. At sa araw na ito, tayo pong lahat ay pinapaalalahanan ni Jesus Nazareno ng aral tungkol sa kapatawaran. Ito rin ang pinakatema at pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Tinuturuan tayo na maging maawain, katulad ng pagiging maawain ng Diyos. Huwag tayong magparusa upang huwag tayong parusahan ng Diyos. Huwag tayong magtanim ng sama ng loob laban sa ating kapwa. Magpatawad tayo upang tayo rin ay patawarin ng Diyos. Magbigay tayo upang tayo rin ay bigyan ng lagi ng ating Panginoon. Kung mapapansin ninyo, kung ano ang ginagawa natin sa iba, ay siya rin gagawin ng Diyos sa atin. At kung tayo ay gumawa ng mabuti at kalugod-lugod sa Diyos, ang naghihintay sa atin ay mga pagpapalang, siksik, liglig, at umaapaw pa. Kaya nga po masasabi natin na ang pagmamahal at kapatawaran ay walang pinipiling edad, kasarian, at estado sa buhay. Uulitin ko po, sapagkat ito ay napakahalaga, ang pagmamahal at ang kapatawaran na iginagawad natin sa ating kapwa ay walang pinipiling edad, kasarian, at estado sa buhay. Ang pagmamahal at kapatawaran ay ang lunas natin
sa lahat ng kasakiman at kasamaan sa mundong ito. Napakagandang paalala sa atin. Nararapat tayong magpatawad dahil tayong lahat din makasalanan. Lahat tayo may pagkukulang. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo marurupok sa presensya at sa harap ng Diyos. Kaya nga napakagandang pagnilayan din, tayong lahat din nangangailangan, una't higit sa lahat, ng kapatawaran mula sa Diyos. Sa totoo lamang po, lagi kong binabanggit, talagang mahirap magpatawad. Kaya nga kung inyong mapapansin, ngayong panahon ng Kwaresma, marami ang tema tungkol sa pagpapatawad. Marami ang tema tungkol sa paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Dahil hindi madali ang magpatawad. Hindi madaling limutin ang mga masasamang ginawa ng ibang tao. Hindi madaling lunasan ang kirot ng isang masamang gawain. Hindi madaling limutin ang hapding ininulot nito sa atin. Ngunit lagi ko rin sinasabi, anumang hirap magpatawad, ito ay posible. Basta wag na wag mong isasara ang iyong puso sa pakikipagkasundo. Uulitin ko po mga kapatid, hindi madali ang magpatawad. Nangangailangan ito ng tamang oras, panahon at paghahanda. Pero huwag sanang maging bato ang ating mga puso. Buksan natin ang puso natin sa pakikipagkasundo. Dahil minsan, hindi na mahalaga kung tayo man ay labis na nasaktan. Ang mahalaga, nagparaya tayo ng lubusan. Uulitin ko, hindi na mahalaga minsan na labis tayong nasaktan. Mas mahalaga, nagparaya tayo ng lubusan. At ito po ang kalugod-lugod sa ating Panginoon na tayong lahat magkaroon ng puwang sa pagbibigay ng pagmamahal at kapatawaran. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan na walang kasalanan ang hindi kayang patawarin ng Diyos sa isang taong buong pusong nagsisisi at nagbabalik loob. Hindi nauubos ang awa at habag ng Diyos. Lagi siyang naghihintay para sa ating pagbabalik loob. Ngunit, kung magiging matigas at ating puso't kalooban at hindi tayo susunod sa kaniyang mga pinag-uutos, masasayang ang biyaya at habag ng Diyos na nakalaan para sa ating lahat. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang sandali. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at tayo din matutusanang magpatawad. Amen.